there was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Habemus Papam. Mapagpalang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Habemus Papam o may bago ng Santo Papa ang simbahang Katolika. Siya ay si Robert Francis Cardinal Prevost o Pope Leo XIV. Mga kapuso, siya ang kauna-unahang kardinal mula Estados Unidos at uupo bilang ika-267 Santo Papa. At sa kanyang unang urbi at orbi o basbas sa sangkatauhan, ang hiling niya magkaroon ng simbahan na handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. At mula pa rin sa Vatican City, nakatutok live si Connie Sison. Connie. Mel, Emil, Vicky, buhay na naman ang area ng St. Peter's Square ngayong tanghali oras dito sa Roma, no? At ito nga ay makikita natin yung mga pinaghalo ng mga pilgrims, turista, mga lokal na may ngiti sa kanilang mga mukha matapos nga ang isang araw na nahalal na ang panibagong Santo Papa. Ito ang sandaling pinakahihintay ng milyong-milyong Katoliko sa buong mundo. Eto na! At naghihiyawan na ngayon dahil lumabas na ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Alas 6:08 ng gabi, oras dito sa Vatican, lumabas ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel. Hudyat na may bago ng Santo Papa ang simbahang Katolika. Umalingaw-ngaw sa buong St. Peter's Square ang buhos ng halo-halong emosyon. Nang saya, ng pananabik, sa kung sino ang bago magtitimon sa pananampalataya ng mga Katoliko. Ganyang karami, hindi na mahulugan ng karayom ang St. Peter's Square dito naman sa Rome, Italy. Ni hindi ramdam ang tagal ng paghihintay. At sa wakas, Habemus Papam. ipinakilala si Robert Francis Cardinal Prevost bilang ika-267 Santo Papa. Ang una mula sa Estados Unidos at una mula sa Order of St. Augustine. Pinili niya ang pangalang Pope Leo XIV. So that blessing extends to everyone. Kapayapaan, peace be with you, ang bungad agad ni Pope Leo sa mga mananampalataya. La pace sia con tutti voi. Ito ang kanyang unang urbi et orbi o basbas sa sangkatauhan. Ang kanyang mensahe, magkaroon ng simbahan na handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Panawagan din niya sa mga Katoliko sa buong mundo, magkaroon ng simbahang naghahangad ng kapayapaan at malapit sa mga taong naghihirap. Amerikano man, ni minsan ay hindi nag-Ingles ang Santo Papa. Sa halip ay ginamit sa buong pagkakataon ang wikang Italyano, ang language of papacy, maliban ng saglit ng mag-Espanyol. Para batiin ang mga taga-Peru kung saan siya matagal na naging misyonaryo at obispo. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular
a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Kung babalikan ang nangyaring conclave, si Pope Leo ang kabaliktaran ng kasabihang, "He who enters the conclave as Pope leaves it as a cardinal." Bagaman papabili, sinasabi noon maliit ang tsansang magkaroon ng isang Amerikanong papa. I think everybody's in shock. I mean, we weren't expecting this. It's so amazing. We're so grateful. It's just such a blessing. Lalo sa katauhan ng nooy si Cardinal Prevost na 2023 lang hinirang na kardinal ni Pope Francis. I don't know him. I don't know him. I was supporting it. Bagaman pinaniniwala ang itutuloy ang mga sinimulan ng sinundang Santo Papa dahil sa mga pagkakatulad nila, inaasahan ding gagawa siya ng sariling marka. Bawat po, no? Of course, lahat sila patuloy ang mission ni Jesus. Kahit sila na nangyari po, universal pa rin tayo. Para sa GMA Integrated News, Connie Sison, nakatutok 24 oras. At Vicky, kaninang alas 11 ng umaga dito, oras sa Roma, ay nagdaos ng misa sa unang pagkakataon bilang Santo Papa si Pope Leo XIV kasama ang mga Cardinal Elector sa Sistine Chapel. At naringgan din siya na mag-Ingles sa umpisa ng misa at itinuloy na niya ito sa Italian. At naringgan din siya na nagsabi ng salmo na "I will sing a new song to the Lord because He has done new marvels." Ayan. Samantala, ako naman din ay mapalad na nakakuha nitong limited edition na galing sa Vatican State na dyaryo. Ito po yung L'Osservatore Romano. At ito ho yung unang imprenta, no? Matapos mahalal nga si Pope Leo XIV bilang Santo Papa. Ang nakalagay dito, "Habemus Papam, we have a new Pope, Robertum Franciscum Prevost, qui sibi nomen imposuit." Ibig sabihin po niyan sa Latin, sa Ingles ay whose name was given Leonem XIV. Ayan, at makikita po natin yan. Ito ang napakagandang souvenir mula naman dito sa aking coverage na napaka-historic talaga. Vicky? Alam mo na ang pasalubong mo sa amin, Connie. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison. Ilang sandali naman, pagkatapos mahalal bilang bagong Santo Papa, nakasalamuha sa mga kardinal at ilang individual si Pope Leo XIV. Sinalubong ng palakpakan ng mga kardinal ang bagong Santo Papa habang palabas ng Sistine Chapel. Pero sa gitna ng ingay ng selebrasyon ng mga Katoliko, naglaan ng tahimik na pagkakataon si Pope Leo para manalangin ng mag-isa. Bumisita rin ang Santo Papa sa lugar kung saan siya tumira ng ilang linggo, nanalangin at nagbigay siya ng basbas sa mga naroon. Mula nang pumasok sa Order of St. Augustine at maging pare, malayo-layo na ang naging takbuhin sa pananampalataya ni Robert Francis Cardinal Prevost o ngayon si Pope Leo XIV. Ang napili niyang pangalan bilang Santo Papa, ano kaya ang naging inspirasyon? Nakatutok si Maki Pulido. Ipinanganak sa Chicago, Illinois noong 1955, isang BS Mathematics degree holder si Pope Leo XIV mula sa Villanova University. Pero nang marinig ang tawag ng Diyos, pumasok siya sa Order of St. Augustine noong 1977 at na-ordain na pari noong 1982. Pero hindi tumigil sa pag-aaral ang ngayoy 69 years old na Santo Papa na may Master of Divinity at Doctorate ng Canon Law mula sa Pontifical College of St. Thomas Aquinas sa Rome. Ipinanganak man sa Amerika, naturalized Peruvian citizen si Pope Leo dahil sa tagal ng pagiging misyonaryo roon at 10 taon pang namuno sa isang Augustinian seminary. 1999 siya na-assign na pamunuan ng Order of St. Augustine sa Amerika hanggang maging Prior General of the Augustinian. Sabi ng kapwa Agustino na si Father Peter Casino, bilang Prior General, binago ni Pope Leo XIV ang Constitution ng Order of St. Augustine para unahin ang mahihirap. Sabi ng bago nilang gabay, hindi maaring hindi pansinin ang realidad ng maraming nagugutom, walang matirhan, walang pampagamot. Kaya isa raw sa binisita noon ni Pope Leo ay ang Baseco sa Manila. Because in the world there is social inequality.
there are people who live in abundance, and there are also people who live in famine. And according to our constitutions, which was issued by Father Robert Prevost, this is a scandal. 2023 lang nahirang ni Pope Francis bilang kardinal si ngayoy Pope Leo XIV. Sa mga huling taon niya bilang kardinal, hindi siya nangiming pumuna tulad sa immigration policies ni US President Donald Trump. Pinuna niya rin ang sinabi ni US Vice President J.D. Vance na may ranking ang pagmamahal ng Kristiyano. Pinapakita nga nito na si Cardinal Prevost, si Pope Leo XIV, ay may kakayahang magsalita kahit sa harap ng taong may kapangyarihan. He can speak truth to power. Sa Chicago, Illinois, kung saan siya isinilang, buo ang pag-asa sa kanya ng mga nakakakilala. I do believe that Pope Leo XIV is going to serve with obviously great faith. He's a very humble, a very kind person, and someone who really does look to the Lord for guidance. Matapos siyang ipakilala bilang Santo Papa, sunod ng inabangan ng napiling pangalan ng nooy si Robert Francis Cardinal Prevost. Pinili niyang maging Pope Leo XIV. Sinasabing isa ang Leo sa mga pinakagamit na pangalan ng mga naging Santo Papa. Ang huling gumamit nito mula 1878 hanggang 1903 ay si Pope Leo XIII na lumaban para sa karapatan ng mga manggagawa, kabilang ang maayos na sahod, karapatang lumahok sa mga unyon. Ang manggagawa ay hindi lang kasangkapan o gamit ng mga kapitalista, kundi marangal na tao na dapat alagaan at galangin ng sino man. Yun po yung rerum novarum. Ibig sabihin, kinokonekta niya yung kanyang papacy kay Pope Leo XIII. Si Pope Leo XIII, siya yung unang nagsulat ng encyclical, Rerum Novarum. Konektado doon sa pasimula, sa binhi ng Catholic social teachings. Kasi seryosohin natin yung mga panlipunang turo ng simbahan. Pero maaari ring hango ang pangalan niya sa unang Pope Leo na tinawag ding Leo the Great, ang Santo Papang personal na humarap sa mananakop na si Attila the Hun. Isusunod na ni Attila ang pagkubkub noon sa Italia kabilang ang Vatican, pero nakumbinsi siya ni Pope Leo I na wag yang ituloy. I can imagine that Pope Leo XIV will take after this, justice in the world, special love and care for the victims of injustice, protective love, like a father for victims of injustice and terrorism and war. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tatlong tulog na lang bago ang eleksyon 2025. Handa na po ba ang listahan ninyo ng mga kandidato? Heto ang ilang paalala sa mga dapat at hindi dapat gawin para matiyak na may bibilang ang inyong mga boto. Tinutukan yan Ivan Mayrina. Na-deliver ng lahat ng automated counting machine sa kanilang lungsod o bayan at sa Lunes sa madaling araw, dadalhin sila sa mga presinto. Alas 5 pala ng umaga sa Lunes, makakaboto na mga nakatatanda, mga buntis at PWD. Pagdating ng alas 7 ng umaga, pwede na rin bumoto ang iba pa, hanggang alas 7 ng gabi. Ngayon pa lang, pwede nyo nang malaman ang classroom na pupuntahan sa Precinct Finder sa COMELEC website. Pagdidiin ng COMELEC, hindi requirement ang ID para makaboto. Meron po lumalabas sa fake news, kailangan national ID, hindi po yan kinakailangan. Hahanapan lang po kayo ng ID kapag may nag-challenge under oath na watcher sa inyo. Kapag naabutan na ng balota, agad itong suriin. Dapat malinis, walang marka, walang punit, walang butas. Dahil pag meron po, karapatan nyong papalitan po yan sa electoral boards. I-shade ang buong bilog sa tabi ng kandidatong inyong nais iboto. Maliban sa shade, wala nang dapat isulat sa balota para tiyak na mabasa ng makina. Hindi na kasi pwede humingi ng kapalit dahil isang balota lang kada botante ang inimprenta. Tandaan sa ating pagboto, pwede ang kulang pero hindi pwede ang sobra. Kung 12 ang bobotong senador, mas maganda. Pero kung hindi aabot ng 12 napupusuan, okay lang. Dahil pwede mag-undervote, wag lang mag-overvote. E paano kung sinasabi ng iba, baka daw may iba mag-shade sa inyong balota? Imposible yan. Dahil kayo mismo, bilang botante,
ang magsusubo ng inyong balota sa makina. Lalabas sa screen ang bilasang resulta ng inyong balota at may lalabas ding resibo para ma-check kung tama ang pagkakabilang sa inyong boto. Mahigpit na bilin ng COMELEC, bawal kunan ng litrato ang inyong balota o ang anumang proseso ng inyong pagboto, lalong-lalo na yung pagsubo ng inyong balota dyan sa automated counting machine. Election offense po yan, kaya kahit anong kagustuhan ninyo na i-flex o i-post sa social media ang inyong pagboto, bawal na bawal po yan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nasabat ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng puting sibuyas na ipinuslit umano mula China at planong ibagsak sa Divisoria sa Maynila. Delikadong makain ng mga yan dahil positibo sa heavy metals at salmonella. Nakatutok si Bernadette Reyes. Libu-libong sako ng sibuyas ang nasabat ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa isang warehouse sa Barangay Laug, Mexico, Pampanga. Personal na ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang 2 container van na naglalaman ng tinatayang 34 metric tons o nasa 4.1 million pesos na halaga ng smuggled white onions galing China. Dumating raw ito sa Port of Subic noong April 20. Yung naka-declared po sa document niya ay chicken karagi chips. So frozen meat yung nakalagay doon. Pero yung karga nung truck nila is sibuyas po. Kaya po natin hinuli kasi wala po silang kaukulang papilis po dito. Base sa pagsusuri ng Bureau of Plant Industry, Plant Product Safety Services Division at National Plant Quarantine Services Division, positibo sa heavy metals at salmonella ang mga smuggled na sibuyas. Ang masama dito ay positive siya for microbiologicals, may salmonella. So delikado to. May nag-import nito na malamang murang-mura binili to dahil mukhang reject na to sa bansang pinanggalingan, no? Tapos sinubukan ibenta dito dahil mura nga at na-smuggle. Delikado to. Salmonella to, nakakapatay ng tao to. Ayon sa Department of Agriculture, hinihinalang ibabagsak ang mga smuggled na sibuyas sa Divisoria. Mahalaga raw na ma-dispose sa mga ito, lalo't nakitaan ito ng heavy metals at salmonella. Yung mga previous huli namin, minimum dyan, 10 yan hanggang 20 bawat isang shipment eh. So kung nakakahuli tayong 2, meaning meron mga 8 pang nakakawala dito. No? At least. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras.